course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you, Marian, sa tanong. No? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At terp natin ito, no, terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre hindi 'yon ang magiging dahilan namin, halimbawa sa Makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon, no? Ang Makabayan hindi pa tayo apektado doon, kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista. Hello po, good afternoon. Dwight De Leon po from Rappler. Meron po bang mga kongresista with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint? Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po without naming names? Wala. Actually, wala, tingin ko walang isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. No? This is, sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty-bound to act on it. So, yun lang. Ganun kasimpleng pahayag lang. Sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens. To hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, ikaw na. Sagit lang sir, maikli lang. Willing ba ang sir, Makabayan to work with Akbayan considering yung history ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of in favor of impeaching Vice President. Ano ulit yung tanong? Ulitin mo nga, willing ba yung ano ulit? Ano ulit? Sir, willing ba ang Makabayan Block to work with Akbayan considering the history ng dalawang sides? Well, ikaw talaga maintriga ka. Ma'am, kasi di ba meron namang incidents in the past? Ito kasi, syempre, pag-usapin ng kung common naman, yung with common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. Linawin natin yun. Pero kapag merong pareho naman ng mga usapin, issues, madalas naman nagkakasama. Halimbawa, kahit na nga doon sa, sa kalsada. So, kung sakali, no, kasi proseso ito, hindi lang for Akbayan or Makabayan ito. Usapin, proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista. Kaya hindi usapin dito yung Akbayan or Makabayan. Thank you. If I may just add to that, no, impeachment is a political process that requires numbers. So, obviously, para magtagumpay ang impeachment, kailangang magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para mapanagot ang pinapa-impeach. Hello, question ko lang, kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung Good Government Panel hearing on VP Sara's secret fund spending. Ba't ngayon lang po? Okay,
anayin lang natin yung process, no? Nung lumabas yung COA Notice of Disallowance, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng grounds for impeachment. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, nung natapos na yung marami-raming bilang ng hearings, I think 7 hearings, we're looking at 800 pages ng transcripts para sa buong pagdinig na yon. Yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal. Kasi gusto natin, hindi lang yung basta mag-file. Gusto natin sinupin, gawing malakas, get everything that we can get from the transcripts, from the testimonies, review yung mga videos, review yung mga dokumento. Kaya tayo nandito ngayon. Yun yung prosesong pinagdaanan. Follow-up lang po. For the minority bloc po, nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support nga rito sa impeachment complaint natin? Hindi pa tayo nagsisimula sa ganun, pero itong ating impeachment complaint din na i-endorse ay bibigay din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapamambabatas, kasama dyan ang mga colleagues natin na nasa minority coalition. Although, then again, ang minority ngayon sa Kamara ay nasa 20, kasama na dyan ang 3 from Makabayan, kaya sabihin, tatrabahuin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas dun sa minority coalition. And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po, sila ay kasama dun sa mga maglalabi at kakatok, mga ngalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So, okay na po siguro. Hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Extension. North Lounge Extension. So, by 2 p.m. po, nasa North Lounge Extension po kami. Doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na, ayan na. Complainants, tuloy po natin yung pagpirma tapos sana yung papel na pipirmahan ng complainants, yung papel na pipirmahan ng complainants, ilagay dito para alam ng lahat na dito sila pipirmahan. Dito lang. Ngayon, para alam sila kung saan sila pipirmahan. Hinahanap nila. Endorsement ata yan. Yan ang masasabing ginawa pa. Dito yung complaint. Centralized na yung complaints kasi lahat ng complainants, pero ba lahat ng complainants, balik sa mga upuan, hintayin ang turn para pumirma. All complainants, balik po sa mga upuan, hintayin ang turn para makapirma.
We are requesting po for all-women photo laban kay Sarah. Please come po dito sa harap para sa photo ops po natin. Maraming salamat. So, all women po, lahat po ng mga kababaihang complainants, please come dito sa front para sa photo ops. Salamat po. Ay, joke.